Ang video natin ngayon ay tungkol sa paglipat natin ng pattern doon sa tela, kung paano natin siya i-flat doon sa tela. Yung center, kailangan yan kasi yan yung label natin sa bawat trabaho na ginagawa natin. Ito yung sukat dito is 9. Then, dito sa taas, sukat dito is 9 din hanggang dito sa side. Si pin. Dito sukatin din natin yan. Dapat 9. Dito din 9. Katapos nyan, i-transfer na natin yung ang pattern. Transfer natin sa tela. I-trace na lang natin. Una natin gagawin yung back. So, ganyan lang siya. Trace natin sa side. Sundan na natin yung pattern sa hip curve kung paano natin siya ginuhit sa pattern. Ganun din ang pagguhit natin dun sa tela. 3 punch yung ginagawa ko sa isang pattern kasi magkapareho lang yung sukat, kaya pinagpatong-patong ko yung 3 saka ko inilapat yung pinaka pattern sa pinakataas. Para sa pag-cut, isang cut pero 3 pantalon na yung kinating ko. Isang paraan para makasave ng time, lalo na kung maraming ginagawa at marami kang i-cut na pare-pareho lang naman din ang sukat. Kaya, isahan na. Sa front, pareho rin sa likod na yung center, yung gagawin nating label na para magpantay yung bawat side. So, sa kabilang side, tapos sa center, kung ano yung sukat dito sa taas, ganun din doon sa baba. Kung yan, 7 sa taas, hanggang doon sa may bottom, 7 na yan. Pantay lang sila para pagka natapos na, yung pantalon ay hindi siya tabingi. Ipin natin siya para mag-stabilize yung pattern sa tela. Pagkatapos na natin yan ma-trace, huwag na tayo maglagay ng allowance kasi sasabi ko na doon sa pattern, naka-allowance na yan. Yung allowance na binigay natin doon is 1/2 inches bawat sides. Pero kung gusto nyo pang dagdagan doon sa side, pwede nyo yung dagdagan. Nakikita nyo meron siyang additional nga 1/2 inch allowance. Magiging 1 inch na yan sa side kasi ang gusto ng customer, meron siyang extra allowance kaya kung sakali daw lumaki siya, meron pa siyang ma-extend sa kanyang pantalon. Pwede pa niyang ipa-adjust. Kung mag-extend or magdagdag ng allowance sa side lang, kasi mas magandang hindi na siya galawin sa gitna. Sa side lang tayo mag-adjust. Yung sewing allowance sa may likod na part, i-transfer nyo na rin doon sa 2 pantalon na sinama natin sa cutting. Pagkatapos yung mag-cut, maghanda na tayo para sa pang-pocket niya. Karaniwang pocket na ginagawa ko is hindi yung mataas. Yung katulad lang ng maong na pantalon ang opening niya. Ang lapad ay 7 1/2, ang taas naman ay 7 1/2 inches to 8.
Tapos yung pinakadulo, i-curve natin siya para hindi siya magbukol dun sa ilalim kapag natapos na natin. Yung side, kailangan nakaayon din siya sa cut ng side sa front. I-flat natin doon yung front, tapos ibawasan natin yung mga musli na mga tela. Spin muna natin. Bawasan ang opening sa pocket. 5 and 1/2 inch ang lapad, tapos 1 and 1/2 sa inner deepness. Tapos pa-slide natin siya sa side, mga 3 inches ang deep. Tapos yun, na-cut natin yung mga muusli. Tapos yung isang side lang ang bawasan natin para sa pocket. Pati yung sa front na pattern, bawasan na rin natin para sa mahanda na natin sa pag-attach ng pocket. Ganon din sa tatlong pantalon, dapat pareho sila sa isang may-ari lang. Karaniwang ginagawa ko sa mga teacher's uniform na pantalon, ganito yung ginagawa kong pocket. Kasi ang ganitong pocket, safe yung ilalagay mo sa ilalim kasi hindi siya basta-basta maluluwa. Kasi kapag umupo yung side pocket, madali siyang malaglag yung naka-side pocket kasi hindi siya maipit kapag naupo tayo. Kung sa ganitong paraan sa pocket, mas safe yung mga ipasok natin sa pocket. Kahit na hindi siya masyadong malalim, pero safe siya kasi nakaipit siya. Yung side pocket, dapat laliman yun. At kung laliman din naman natin yung pocket, ang tendency kasi kapag malalim yung pocket, mag-form siya sa may legs banda. At pangit siya tingnan. Kaya itong ganitong pocket yung suggested. Yung sa waistband naman, kung medyo may pocket bells yung magsusuot, mas maganda kung ganitong type ng waistband ang gagawin natin. Para hindi lalayas yung mga pocket bells natin sa tiyan. Yung pababa lang siya, hindi siya umaangat sa taas. Ito namang manipis, maganda rin siya sa may tiyan kasi hindi rin halata yung mga pocket bells. Yung sa pocket, ito siya yung isa pa straight, then slant siya pababa. At itong isa, para siyang sa maong pa-curve siya at unti-unting slant pa baba. Ito yung suggested waistband ko at saka pocket kasi makakatulong siya sa pagtago ng extra nating mga pocket bells sa tiyan. At dapat meron ka suggestion na ganyan sa inyong mga customer para naman magustuhan nila at makakatulong sa kanilang ayos sa uniform na ayon sa uso ngayon, para hindi sila magmumukhang losyang sa kanilang uniform. Mas maganda yung mga tahi na maganda yung fitting kasi nagmumukhang smart yung susuot kapag maganda yung fit sa kanilang uniform. At sa tahi naman natin, kasama yung plancha sa quality ng ating tahi. Yung sa pagplancha, dapat i-flat muna natin yung mga daan ng tahi para pulido yung outcome. Kasi kung sila yung magpa-plancha, hindi nila alam kung saan sila magsisimula sa plancha. Dapat kasi yung tahi muna yung i-flat natin. Dapat matutunan natin yan. Yung tahi una sa likod, yung i-flat natin bago natin siya i-plancha sa harap. Pero kung mag-plancha tayo sa likod, iwasan nating magka-dent para hindi siya mahirap i-dent sa harap na, hindi magdami yung mga fold. Karaniwan kapag nag-plancha ako, unahin ko yung mga part dun sa may top bago ko siya i-flat sa may legs. Yung sa may legs, tingnan natin yung alignment sa tahi. Kasi yung importante na i-flat natin yung sa tahi lang. Yan lang yung tamaan natin sa plancha, yung ipagitna natin siya. Yan, ganyan. Isang advantage ito kapag yung plancha na gamit natin yung steamer kasi madali lang siyang i-manage, isang hagod.
mag-flat na yan siya. Hindi siya katulad ng ordinary na plancha. Tatakot tayo baka masunog. Yung sa steamer, hindi siya na susunog. Kaya pinagsikapan ko talaga mag-invest ng mga tools na nakatutulong sa atin na makagaan sa mga ginagawa nating trabaho. Kaya kayo rin kung may extra budget, gawin nyo yung investment kasi malaking tulong yan sa mga ginagawa natin para magiging pulido yung mga ginagawa natin at maganda yung pagkaayos. At hindi tayo kakabahan na baka masunog yung mga tela na pinaplansya natin. Kahit sa mga maninipis na tela, yan ang ginagamit kong plansya. Kahit sa mga tools, okay lang siya i-plansya sa mga tool. Kung maayos siyang pagkatahi at ginagamitan natin yung center, inaanan sa tahi, dapat straight yan hanggang dun sa kabilang side. Kasi kapag yan hindi siya naayos pagkakat, magtabingi yan yung harap, papunta siya sa likod, yung likod naman papunta sa harap kung pinaplansya na kasi hindi siya libilado yung pagkakat. Yung tela, magiging tabingi siya. At hindi siya susunod kahit anong gawin mo pa sa pagplansya kasi yung alignment sa tela hindi siya nakaayon, hindi siya libilado. Pangitingnan yung pantalon kapag nag-twist. Yung process ng pagtatahi, nagsisimula yan sa pagkuha ng tamang sukat, paggawa sa tamang pattern, paglapat ng pattern sa tamang ayon sa tela. Pag isa sa mga prosesong yan, meron tayong nagawang mali, makikita yan sa outcome ng ating ginagawa. Yung paglalagay ng tama-tamang allowance sa bawat sides, isang paraan yan para meron ka pang adjustment at meron ka pang ma-adjust kung sakaling meron kang nagawang mali, lalo na sa sukat. Kasi hindi na yan mababawi kung nakat na. Minsan may mga araw na hindi perfecto kaya allowance is a must. Dapat yung pocket na ganito, dapat dito lang sa may bandang crotch kasi kapag may laman nito siya, pangit siya tingnan sa may legs na may bukol. Tapos ito, flat siya sa harapan kapag sinuot na, hindi siya halata ang mga pocket bells natin sa ilalim, sa tiyan. Another day, another learning. Until next, God bless.